Taong 2014, sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija, isang lalaking walang tigil sa pagkayod ang araw-araw na bumabaybay sa mapuputik na lansangan gamit ang kanyang tricycle. Si Benedict Guevara, 32 anyos, isa sa mga libu-libong manggagawang lansangan na tahimik lang kung mabuhay. Hindi siya palakibo, hindi rin sanay sa reklamo. Basta may pasahero, may kita at may maiuuwi. Sapat na yon para sa kanya. 3 taon na siyang bumabiyahe sa parehong ruta, palengke hanggang sa kanilang baryo. Kahit nakakapagod ang maghapon, kahit paminsan ay matumal ang pasahero, patuloy pa rin siya sa kanyang trabaho. At sa bawat araw, halos buong kita niya ay diretsyong napupunta sa kamay ng kanyang asawa, si Lourdes. 3 taon ang tanda ni Lourdes kay Benedict. Kung si Benedict ay tahimik, si Lourdes ay kabaliktaran. Masalita, palaban. Kung si Benedict ay mapagpakumbaba, si Lourdes ay hindi nagpapaapi. Walang araw na lumilipas na hindi nito inirereklamo ang kakulangan ng pera. Ang bagal ng asenso ng asawa, ang kawalan nito ng ambisyon. Kahit pa regular ang kita ni Benedict sa pamamasada, hindi ito kailanman naging sapat para kay Lourdes. May isa silang anak, si Kyle, 4 na taong gulang, kulot ang buhok, matalinong bata, at malapit ito sa kanyang ama. Sa tuwing uuwi si Benedict, takbo agad si Kyle sa pintuan. Sabik na yayakapin ang ama, kahit papawisan at pagod ito mula sa biyahe. Ngunit kahit gaano kasaya ang tagpo, palaging napuputol dahil sa panibagong sigawan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Lumalala ang tensyon sa bawat buwan, lalong tumitindi ang pressure na ibinubuhos ni Lourdes sa asawa. Para dito walang silbi ang pamamasada kung hindi ito nagresulta sa malaking pagbabago sa kanilang buhay. Paulit-ulit nitong sinasabi na dapat mag-abroad na lang si Benedict, gaya ng ibang kakilala nilang unti-unting umaasenso dahil sa pagkayod sa ibang bansa. Sa unay matindi ang pagtutol ni Benedict. Paano niya iiwan si Kyle? Paano niya matitiyak na magiging maayos ang anak kung wala siya? Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat tingin ng asawa na puno ng paninisi, at sa bawat gabing ginugugol niya sa isang sira-sirang banig habang pinagmamasdan ang anak na hindi komportable, napilitan siyang magdesisyon. Sa kalagitnaan ng 2014, lumipad si Benedict patungong Riyadh. Isang agency ang tumanggap sa kanya bilang mason sa isang construction company. Mahaba ang proseso at hindi biro ang gastos, lalo na para sa kanyang salat sa buhay. Pero tiniis niya ang lahat at iginapang. Baon niya ang larawan ng kanyang mag-ina sa wallet at isang pangakong uuwi siya na may dalang magandang buhay. Sa Saudi, hindi naging madali ang bawat araw. Nakabilad siya sa init ng araw, halos 50 degrees Celsius habang may dalang semento sa balikat. Ngunit hindi siya nagpabaya. Kada buwan ay maaga siyang nagpapadala. Wala siyang sablay, kahit halos walang matira sa kanya, kahit tila palamig na ng palamig ang pakikitungo ng kanyang asawa, patuloy lang siya. Ang iniisip niya noon, kung hindi para sa asawa ay para sa kanyang anak. Sa isang mundo kung saan ang tatay ay kailangang magsakripisyo para may maipakain sa pamilya. Tiniis ni Benedict ang lahat alang-alang sa pag-asang may maayos siyang pamilya na uuwian muli. Isang hapon sa Riyadh, habang pauwi na mula sa site, tumunog ang cellphone ni Benedict. Isang tawag mula sa Pilipinas. Wala pang 1 linggo mula nung huli niyang makausap ang kanyang asawa, ngunit sa tono ng tawag ng bayaw, may kung anong kaba
ang bumalot sa dibdib niya. Sa pagitan ng linya, may mga salitang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Benedict. Bayaw, wala na si Kyle. Tumigil ang paligid ni Benedict. Ang init ng araw ay hindi naramdam. Ang alikabok ng disyerto ay tila wala ng saysay. Tumulo ang pawis at luha ng sabay habang nakaupo siya sa isang sulok hawak ang larawan ni Kyle na matagal na niyang tinago sa kanyang wallet. Hindi siya nag-aksaya ng oras, nag-file agad siya ng emergency leave at lumipad pa uwi. Pagdating sa Pilipinas, sinalubong siya ng katahimikan. Sa bahay, wala ni isang palatandaan na may anak silang may sakit kamakailan. Walang reseta, walang gamot. Ang bahay ay parang hindi nadapuan ng 3 taon niyang padala. Ang dating sirang kisame ay naroon pa rin. Ang pader ay walang pintura. Ang mga kurtina ay kupas. Halos walang pagbabago. Maliban sa ito'y puno ng kalungkutan sa oras na yon. Namatay si Kyle mula sa simpleng lagnat at makalipas ang ilang araw ay nauwi sa kumbulsyon. Ayon sa sinabi ni Lourdes, hindi raw nila naagapan. Walang pera, walang pambili ng gamot at bago pa madala sa ospital ay huli na ang lahat. Isang simpleng dahilan, ngunit tila masalimuot ang tunog sa pandinig ni Benedict. Sa loob ng 3 taon, buwan-buwan siyang nagpapadala. Eksaktong halaga, minsan sobra pa. Palagi niyang inuuna ang padala bago ang sariling pangangailangan. Ngunit walang maipakitang resibo si Lourdes. Walang ipon at walang malinaw na sagot sa tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Benedict. Saan napunta ang lahat ng padala? Sa gitna ng lamay narinig niya ang ilang bulong ng mga kapitbahay. May nabanggit na madalas daw unahin ni Lourdes ang sariling luho. Bagong cellphone, bagong mga damit, mga mamahaling bag na paminsan-minsan daw nitong ipinagyayabang. May isa ring nagkwento na bumili ito ng motorsiklo ngunit hindi nila nakitang ipinarada ito sa kanyang bahay. Bagkus, ilang beses nilang nakitang may binatang lalaking sumusundo kay Lourdes, sakay ng motorsiklo na siya mismo ang bumili. Walang nagtangkang magsabi noon kay Benedict. Ang iba'y natakot. Ang iba na may piniling hindi na mangialam. Kagaya ng kanyang bayaw at mga manugang na alam ang buong katotohanan ngunit kinonsente ang kanilang pamilya. Unti-unting naging malinaw ang larawan sa isip ni Benedict. Ang dahilan kung bakit tila nagbago ang pakikitungo ni Lourdes. Ang dahilan kung bakit tila may palaging tinatago ang mga mata nito tuwing sila'y nagkakausap sa video call. Hindi agad siya kumilos. Sa araw ng libing ni Kyle, tumayo lang siya sa tabi ng kabaong. Wala nang luha ang kanyang mga mata. Ngunit bakas ang pagiging pula nito mula sa puyat sa ilang araw na hindi paglisan sa tabi ng anak. Wala mang tubig sa kanyang mga mata ngunit bakas ang pagkalunod nito sa kanyang sariling kalooban. Habang tinatapalan ng lupa ang nicho ng sariling anak, para bang kasabay nitong nililibing ang huling bahagi ng kanyang paniniwala sa pagmamahal at tiwala sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang araw mula nang ilibing si Kyle. Hinarap ni Benedict si Lourdes. Tinanong ukol sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Bakit walang pera? Nasaan ang kanyang mga padala? Ano ang totoong nangyari sa kanilang anak? At sino ang lalaking tinutukoy ng mga kapitbahay? Sa simula ay tila nagulat si Lourdes, ngunit halatang pinaghandaan niya ang pangyayaring yun. Lahat ay may sagot. Ang mga perang padala ayon sa kanya ay napunta sa pang-araw-araw nilang mag-ina. Sa mahal na gastusin, palaban si Lourdes at hindi hinayaang manaig si Benedict. Pinabulaanan niya lahat ng paratang sa kanya. Wala umanong ebidensya at wala rin siyang kasalanan sa pagkawala ni Kyle.
Ginawa umano niya ang tungkulin niya bilang ina. Sa halip, sinisi pa nito si Benedict sa kanyang mga pagkukulang. Pilit na kinuyom ni Benedict ang kanyang kamao. Ayaw niyang makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya sa huli. Sa halip, inipon niya ang kanyang mga gamit at nilisan ang kanilang bahay habang patuloy sa pagbulahaw si Lourdes na tila siya pa ang biktima. Umalis si Benedict. Pinalabas na parang hindi na siya muling babalik. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti na siyang naghahanda. Hindi para tumalikod o tanggapin na lang ang nangyari, kundi para sa paniningil. Sa tulong ng isang matagal ng kaibigan, natuklasan niya ang pangalan ng lalaki ng asawa. Eric, 24 anyos, delivery boy ng isang online shopping platform. Hindi mula sa kanilang barangay, ngunit matagal nang umiikot sa lugar. May ilang nagsabing nakita na itong kasama ni Lourdes sa palengke. Minsan sa loob ng tricycle, minsan sa terminal, ngunit hindi masyadong pinapansin sapagkat hindi naman lantad ang kanilang kilos sa tuwing nasa labas. Pinag-isipan ni Benedict ang kanyang gagawin. Alam niyang kapag pinairal ang damdamin, maaari lang siyang mawalan ng direksyon. Pinili niyang maghintay. Pilit niyang binuo ang sarili sa gitna ng pagkalugmok. Madalas siyang dumalaw sa nicho ni Kyle. Tahimik lang na nakaupo sa tabi. Hawak ang isang laruan na dapat ay ipapasalubong niya sana sa anak sa pag-uwi nito. Patuloy ang kanyang pagmaplano at pagmamanman sa asawa. Hanggang sa dumating ang isang hapon. Pasado 5:00, nakita niyang lumabas si Lourdes, nakapustura. Tila agad na nakausad mula sa pagluluksa. Hinayaan niyang makalayo ito bago niya sundan. Sa distansya, nakita niya itong pumarada sa isang kalyeng malapit sa simbahan. Ilang minuto pa, dumating si Eric. Nakamotorsiklo, nakangiting sinalubong si Lourdes. Pagkatapos ng ilang saglit na usapan, nakita niya kung paano sumakay si Lourdes sa motorsiklo. Mahigpit ang kapit sa lalaki tsaka nagtungo sa isang kainan sa kabilang bayan. Nakakapanlumo na sa kabila ng ilang linggo pa lang na pagkawala ni Kyle ay tila nakalimot na ang kanyang asawa at nagsasaya sa piling ng iba. Sa mga oras na yon ay puno ng galit si Benedict. Ngunit siya ay nagpigil. Alam niyang hindi pa yon ang tamang panahon. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, nakita niyang lumabas ang dalawa mula sa restaurant. Inihatid ng lalaki ang kanyang asawa sa simbahan bago ito umalis. Sa pagkakataong yon ay umalis na rin si Benedict dala ang bigat sa kanyang dibdib. Paanong nagawa ng isang ina na mabuhay ng normal matapos ang pagkawala ng kanilang anak? Hindi lubos maisip ni Benedict kung anong klaseng ina at asawa si Lourdes. Ilang araw pa ang lumipas nang muling makita ni Benedict ang pareho nitong galaw. Muli niya itong sinundan, ngunit ngayon ay mas malalim na ang puot sa kanyang dibdib. Sa pagkakataong ito, nakita niyang pumasok ang dalawa sa isang bahay na sa tingin niya ay inuupahan ni Eric. Pinili niyang maghintay hanggang sa lumalim ang gabi. Kasabay ng mabigat na damdamin ni Benedict ay ang malakas na buhos ng ulan ng gabing yun. Maingat siyang lumapit, dahan-dahan ang hakbang. Mula sa labas ng maliit na barong-barong ay kasalukuyang binabalot ng init ang silid kung saan naroon si Lourdes at Eric. Kasabay ng ulan ay ang langit-ngit ng kama at mga ungol ng bawal na pagtatagpo sa pagitan ng dalawa. Madali lang napasok ni Benedict ang bahay dahil sa walang kandado ang pintuan nito sa likod. Sa pagkakataong yun ay wala na sa sariling wisyo si Benedict. Gamit ang patalim na nakuha niya mula sa kusina ng bahay ay agad siyang nagtungo sa silid. Sa loob, walang alinlangan. Si Lourdes at si Eric ay magkaniig sa isang masikip na kama. Walang pakialam sa paligid kaya't hindi na malaya ng pagdating ni Benedict.
Sa isang iglap, bumagsak ang lahat ng pagpipigil. Hindi niya naramdaman ang bigat ng katawan. Hindi na niya narinig ang sigaw ng konsensya. Ang natira lang ay ang ingay ng puso niyang wasak, ang galit na matagal niyang itinikom, at ang alaala ng anak na nawala habang ang nanay nito'y abala sa pagtataksil. Biglang sinugod ni Benedict ang dalawa at una niyang nabuwal ang lalaki na nakatalikod mula sa pintuan. Gulat ito at pilit dinipensahan ang kanyang sarili, ngunit sa ilang saglit pa ay nawala na ng lakas. Sa kabilang banda ay nagsisisigaw naman si Lourdes, ngunit ang kanyang mga sigaw ay tila mga impit na tunog na lamang dahil walang ibang nakakarinig sa lakas ng buhos ng ulan. Siya naman ang binalingan ni Benedict. Ang galit na nag-uumapaw ay kumawala sa oras na yon, at ilang saglit pa ay binalot na ng katahimikan ang buong silid. Kinabukasan, nadiskubre ng isang katrabaho ang kinahinatnan ng magkalaguyo. Hindi makontak si Eric ng kanyang tropa na nakaschedule niyang makasama sa pagde-deliver sa araw na yon, kung kaya't pinuntahan niya ito sa mismong tinutuluyan nito. Laking gulat nito sa kanyang nadiskubre. Ang kanyang kaibigan, kasama ng isang babaeng mas may edad sa kanya, ay nasa loob ng silid at nasa kahabag-habag na sitwasyon. Agad itong iniulat sa kapulisan at ilang oras lang ay ikinasang investigasyon. Bago pa man tuluyang hulihin ay isinuko ni Benedict ang kanyang sarili sa presinto. Ipinagtapat ang totoong pangyayari, kung sino ang mga natagpuan, kung ano ang kanyang motibo at kanyang ginamit na sandata. Tinanggap ng mga investigador ang kanyang salaysay, detalyado, malinaw at hindi na kailangan pang paikutin. Sinuri ng investigador ang lugar, nakumpirma ang lahat. Wala nang duda, si Benedict nga ang gumawa. Kinuha rin ang salaysay ng ilang mga residente na kilalang mag-asawa. Ang ilan ay nagbigay ng mga salaysay na may bigat sa kaso at karamihan sa mga ito ay tumutugma sa salaysay ni Benedict. May mga nagsabing walang puso si Benedict, ngunit mas marami ang nagbigay ng simpatsya sa kanya, lalo na ang mga nakakakilala kay Lourdes sa pagpapabaya nito sa kanilang anak at sa pagtataksil nito. Gayunpaman ay matindi ang naging galit sa kanya ng pamilya ng kanyang asawa, na tinanggap naman ni Benedict, ngunit wala siyang pinagsisisihan sa kanyang nagawa. Ilang buwan pa ang lumipas. Nobyembre 2018, dumating ang araw ng pagdinig. Iniharap si Benedict sa korte. Walang emosyon, ngunit diretso ang kanyang tindig. Ipinagtanggol siya ng kanyang abogado sa ilalim ng konsepto ng crime of passion. Naaktuhan niyang magkasiping ang kanyang asawa at kabit. Wala siyang dalang baril. Wala siyang planong humantong ang lahat sa nangyari. Ngunit dumilim ang kanyang paningin. Sumabog ang kinikimkim at nauwi sa trahedya ang lahat. Ayon sa batas, maaaring ituring ang kaso bilang homicide under exceptional circumstances. May konsiderasyong emosyonal at maaaring magresulta sa mas magaang hatol. Sa huli, matapos ang mahaba-habang deliberasyon, pinaburan si Benedict. Pinalaya siya ng korte. Mas nakita si Benedict bilang isang asawang pinagtaksilan at isang amang nawala ng anak. Sa halip na pagkakakulong ay pinatawan siya ng destierro o banishment na nangangahulugang hindi na siya maaaring makalapit sa lugar ng pamilya ng kanyang asawa sa San Jose, Nueva Ecija. Umalis siya sa bayan sa parehong araw, ngunit bago yon ay bumisita siya sa puntod ng kanyang anak. Humingi ng tawad sa kanyang nagawa at sinambit ang mga salitang nagpapahayag ng kanyang pagmamahal at pangungulila sa bata. Hindi madali ang mga sumunod na buwan. Lumipat siya sa Maynila pansamantala at nanirahan sa maliit na silid sa Paco, Manila.
Hindi siya pamilyar sa buhay sa lungsod. Umaasa lang sa pansamantalang trabaho mula sa mga kaibigang nakilala sa construction site. Sa bawat araw, nagsimula siyang muli. May ilang gabi na hindi siya makatulog. Paulit-ulit sa isip ang gabing yon. Ang silid, ang sigaw, ang sandaling akala niya ay magwawakas na ang lahat. Ngunit sa halip na wakas, ito ay naging panibagong simula ng kanyang ipinagpapasalamat. Taong 2019, muli niyang sinubukang umalis ng bansa, ngunit ngayon ay pinili niyang magtungo sa Dubai. Matagal niya rin itong pinag-isipan. Masakit pa rin ang alaala ng huling pag-alis niya. Dala ang mga pangarap na winasak ng isang trahedya. Ngunit naisip niyang baka ito na ang panahon. Baka ito na ang oras para tuluyang magsimula. Hindi para takasan ang nakaraan, kundi para bigyang saysay ang buhay na meron pa siya. Noong Disyembre 2019, bago ang COVID pandemic, tumapak siya sa paliparan sa ikalawang pagkakataon. Hindi na siya katulad ng Benedict na umalis noon. May takot, may pag-asa, at may hawak na pangakong buhay pa ang anak. Sa pagkakataong ito, wala nang pangako, kundi paninindigan. Wala nang pamilyang naghihintay, kundi isang pagtatangka na mahanap ang isang bagong direksyon. Muli ay nadestino siya sa isang construction company na hindi na bago sa kanya. Marami na siyang alam, mula sa konkretong halo hanggang sa pakikitungo sa mga laborer ng iba't ibang nasyonalidad. Sa kabila nito, nagkaroon ng pagsubok sa gitna ng COVID-19 pandemic. Naging maingat si Benedict dahil sa mga restrictions noong panahong yun. Ngunit kahit anong pag-iingat ay hindi nito naiwasang mahawa ng sakit. Dinala siya sa isang pribadong klinika para magamot at tila inadya ng pagkakataon na makilala niya sa lugar ang isang Pilipina na nagpapagamot din ng panahong yon. Si Donita Rose, isang 34 anyos na babae, hiwalay sa unang asawa at may isang anak na nasa Pilipinas. Habang nagpapagaling ay nagkaroon ng palitan ng numero ng cellphone ang dalawa. Nagpalitan ng mga mensahe hanggang sa ng mga sumunod na buwan ay naging malapit sa isa't isa. Nakita ni Donita Rose kay Benedict ang kanyang kabutihan bilang isang tao at ganun din naman ay naging bukas muli ang puso ni Benedict para sa isang babae sa katauhan ni Donita. Nagpatuloy ang paglalim ng relasyon ng dalawa habang nakikilala ang isa't isa. Ipinagtapat ni Benedict ang lahat kahit natakot siyang layuan siya ng babae, ngunit sa kabila nito ay tinanggap siya ni Donita ng buong puso. Taong 2023. Matapos ang 3 taong kontrata sa Dubai at nang maging maluwag ang mga paliparan mula sa pandemic, ay sabay na umuwi si Benedict at Donita sa Pilipinas. Umuwi sila sa Lucena City kung saan ipinakilala ni Donita ang kanyang anak na si Raven. 7 taong gulang, mabait ito at mapagbiro. Agad na naging malapit ang dalawa dahil sa pagiging magiliw ni Benedict sa bata. Habang pinagmamasdan ni Benedict si Raven ay muli niyang naalala si Kyle. Alam niyang hindi na ito babalik kailanman at hindi ito mapapalitan ni numan, ngunit naisip niyang baka dinala ng Diyos sa kanyang buhay si Raven para makabawi sa anumang naging pagkukulang niya sa anak. Dahil dito, itinuring ni Benedict na mula sa kanyang dugot laman ang bata. Sa kasalukuyan ay nagsasama na sa iisang bubong sa Lucena City si Benedict, Donita at Raven. Patuloy na isinasaayos ni Donita at Benedict ang mga dokumento para maging legal ang kanilang pagsasama. Ngunit sa pagkakataong ito, sapat na ang pagkakaroon nila ng isa't isa para masabing natagpuan nila ang isang pamilyang buo na kailanmay hindi na muling masisira.